Tinawagan ako ng aking asawa ng 1:30 ng hapon nung Sabado at sinabing manahimik ako. At sinabi ko, nakuha ko. Dahil sa loob ng 27 taon ay manahimik ako at napakahusay ko rito. Ngayong gabi, makakasama ka sa pamilya ng fiancé ng kapatid ko sa hapunan, pero manahimik ka. Bakit? Hukom ang kanyang ama. Si Judge Nikolai Volkov, siya ay lubos na iginagalang, lubos na mahalaga. Si Sergey ay sinusubukang gumawa ng magandang impresyon. At ayaw kong magsalita katungkol sa property management o sa gusaling iyon na pinagtatrabahuhan mo noong nakaraang buwan. Umupo ka lang, kumain, ngumiti, at huwag mo kaming mapahiya tulad ng lagi mong ginagawa. Nakuha mo? Sincero ako, tawag niya. Mahalaga ito kay Sergey. Ang mga Volkov ay konektado. Makakatulong ang hapunang ito sa kanyang karera. Huwag mo itong sirain. Sinabi ko, nakuha ko, Irina. At isuot mo ang navy blazer, hindi ang polo. Ang blazer. At huwag mong banggitin ang truck. Walang gustong marinig tungkol sa iyong truck. Walang usapan tungkol sa truck at huwag, Irina. Uupo ako ron. Kakainin ko ang aking steak. Ngumiti ako. Hindi ako magsasalita tungkol sa property management, sa aking truck, o sa anumang gusali na pinasukan ko kailanman, maging invisible ako. Napakahusay ko sa pagiging invisible. Alam mo iyon. Tumigil siya sandali dahil alam niya iyon. Si Irina Kuznetsova ay kasal sa akin sa loob ng 18 taon, at sa loob ng 18 taong iyon, ipinakilala niya ako sa humigit kumulang 200 social functions bilang ang aking asawa, na may parehong vocal inflection na maaari mong gamitin upang ipakilala ang isang piraso, and muebles, na kasama ng kwarto. At tuwing ginagawa niya iyon, pinahihintulutan ko siya dahil tumpak ang pagpapakilala. Ako ay nasa property management. Pinamamahalaan ko ang nga property, 67 sama ito, sa 3 rehiyon na nakakahalaga ng humigit kumulang 40 bilyong rubles. Pero hindi alam iyon ni Irina. Walang nakakaalam sa hapunang ito. Walang nakakaalam sa buhay ko maliban sa aking ina at sa lalaking binili ko ang kanyang courthouse noong 2019 para sa 1-2 bilyong rubles at inayos gamit ang sarili kong pera, isang lalaking nagnanggalang Judge Nikolai Volkov. At ngayong gabi, si Judge Nikolai Volkov ay uupo sa parehong mesa ng hapunan kasama ako. Pero bago ko sabihin sa iyo ang tungkol sa hapunan, bago ko sabihin sa iyo ang tungkol sa tos at ang katahimikan at ang tanong na nagpabago sa pinaka-invisible na lalaki sa mesa tungo sa tanging tao na makikita ang lahat, kailangan kong sabihin sa iyo kung sino ako. Parehong bersyon, dahil may dalawang Viktor Kuznetsov, at sila ay nanirahan sa parehong katawan sa loob ng 27 taon, at ngayong gabi ay ang gabi na sila ay makikita sa publiko. Ang pangalan ko ay Viktor Kuznetsov. Ipinanganak ako noong 1973 sa isang maliit na bayan sa rehiyon ng Nizhny Novgorod, 50 kilometro timok ng lungsod, sa bahagi nga Rusya na nilalaktawan ng mga brosyo ng turismo dahil walang winery at walang horse farm at walang dahilan para tumigil ang sinumang may pera. Ang aking ina, si Ivan Kuznetsov, ay isang janitor sa isang pampublikong paralan. Ang aking ina, si Olga, ay isang cafeteria worker sa parehong paralan. Sama-sama silang kumikita na humigit kumulang 4 milyon rubles kada taon, na sa maliit na bayan ay sapat upang mapanatili ang ilaw at ang refrigerator na puno, pero hindi sapat upang alisin ang paalala sa mga mata ng aking ina kapag dumating ang Setyembre at ang listahan ng school supplies ay mas mahaba kaysa sa balanse sa bangko. Lumaki ako na pinapanood ang aking mga magulang na maging invisible. Hindi ignore. Invisible. May pakakaiba. Ang ignore ay nangangahulugang nakikita ka matao at pinipiling hindi makipag-ugnayan. Ang invisible ay nangangahulugang tinitingnan kanila ng parang bintana upang makita ang tanawin sa kabilang pani. Ang aking ama ay nagmop ng masahit na dinadaanan ng daan-daang tao araw-araw at wala ni isa sa kanila ang alam ang kanyang pangalan. Ang aking ina ay naglilingkod ng tanghalian sa mga bata na napapasalamat sa pagkain at hindi sa babaeng hawak ang tray. Natuto ako ng isang bagay sa panunod nito. Natuto ako na ang mundo ay naguri nga tao sa dalawang kategorya, mataong nakikita at mga taong nagbibigay ng ibabaw na pinagtatayuan ng mga nakikitang tao. Ang aking mamagulang ay ang ibabaw, ang sahig, ang tray ng kafeterya, at ang mga taong nakatayo sa ibabaw nila ay hindi kailanman tumingin pababa. Nagdesisyon ako noong ako ay 15 taong gulang, habang pinapanood ang aking ama na nagbabuffer ng gymnasium floor ng 10:00 NG, gabi. Nung Biyernes habang ang mga magulang ng basketball team ay nakaupo sa bleachers at hindi napapansin siya, na hindi ako magiging mahirap kailanman. At nagdesisyon ako ng isa pang bagay. Isang bagay na hindi ginagawa ng karamihan sa mga taong nakaligtas sa kahirapan. Dahil ang unang bagay na ginagawa ng karamihan kapag may pera na sila ay siguraduhin na alam ng lahat na mayroon sila nito. Nagdesisyon ako maging invisible ng sadya. Hindi dahil ako ay mapakumbaba, kundi dahil gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung sino talaga ang tao sa paligid ko. Hindi kung sino sila kapag nagpo-perform para sa mayayaman,
kundi kung sino sila kapag akala nila walang mahalagang tao ang nanonood. Gusto kong malaman kung ang mundo ay tratuhin si Viktor Kuznetsov nang pareho sa pagtrato nito kay Ivan Kuznetsov. At ang tanging paraan upang malaman iyon ay ang hindi kailanman ipakita ang pera. Hindi ako nag-aral sa kolehiyo. Pumunta ako sa trabaho. Sa 18, nakakuha ako ng trabaho bilang property maintenance technician para sa isang rental company sa Nizhny Novgorod, nagayos ng leaky faucets, nagpapalit ng sirang bintana, nagayos ng drywall. Kumikita ako ng 850 rubles kada oras. Mahusay ako rito dahil ako ang anak ng aking ama, ang anak ng isang lalaking nag-ayos ng mga bagay, napapanatili ng mga bagay, na nakaunawa na ang bawat gusali ay isang sistema, at bawat sistema ay nangangailangan ng isang taong nagbibigay pansin dito. Sa 22, naipon ko ang 1.6 milyong rubles. Sa 25, noong 1998, binili ko ang aking unang property, isang duplex sa isang kapitbahayan sa Nizhny Novgorod para sa 5.5 milyong rubles. Nagdown ako ng 1.3 milyong rubles. Inayos ko ito mismo tuwing weekend. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho sa loob ng 4 na buwan, inupahan ko ang parehong unit. Ang rental income ay nagbayad sa mortgage at nagiwan ng 35,000 rubles kada buwan na kita. Iyon ang bini. At itinaniman ko ito ng may pasensya ng isang lalaking nakaunawa na ang pinakamabilis na paraan upang magbuo ng yaman ay dahan-dahan. Noong 2000, mayroon na akong 4 na property. Noong 2005, 12. Hindi ako bibili ng mansyon. Bumibili ako ng duplexes, malilit na apartment buildings, katamtamang commercial spaces sa mga kapitbahayan na undervalued dahil ang mga taong nagpapahalaga sa real estate ay hindi na abala na tingnan ang mga kapitbahayan kung saan ang mga residente ay katulad ng aking nga magulang. Nakita ko ang darating bago pa man ito makita ng merkado dahil ginugol ko ang aking pagkabata sa mga lugar na sa huli ay natutuklasan ng pera at alam ko ang mga senyales. Noong 2005, nilikha ko ang aking unang shell company, Volga Holdings LLC, pagkatapos ay Nizhny Capital, pagkatapos ay Monument Equity Partners, pagkatapos ay 11 Pascals sa susunod na 15 taon. Ang bawat kumpanya ay nagmamay-ari ng isang piraso ng portfolio. Ang aking pangalan ay hindi lumalabas sa anumang pampublikong filing. Sa Rusya, ang pagmamay-ari ng LLC ay pribado. Ang registered agent lamang ang nakalista, hindi ang may-ari. Ang aking registered agent ay isang law firm sa Nizhny Novgorod na humahawak sa lahat ng aking corporate filings at hindi kailanman inihayag ang aking pagkakakilanlan. Noong 2010, mayroon na akong 30 property. Noong 2015, 50. Noong 2020, 62. Noong 2025, attention, 67 property sa buong rehiyon ng Nizhny Novgorod, Moscow, at St. Petersburg. Office towers, retail centers, mixed-use developments, isang courthouse. Kabuuang halaga ng portfolio ay humigit kumulang 40 bilyong rubles. Taunang net income ay humigit kumulang 2.5 bilyong rubles. Personal net worth ay humigit kumulang 40 bilyong rubles pagkatapos ng utang. Dahil hindi ako nagdadala ng hindi kinakailangang utang dahil tinuruan ako ng aking ama na ang utang ay isang sahi na hindi mo pagmamayari, at isang araw ay mahihila nito mula sa ilalim mo. Nakatira ako sa isang bahay sa West End ng Nizhny Novgorod, isang 4-bedroom kolonyal na nakakahalaga ng 10 milyong rubles na pagmamayari ng isang LLC na binili ng outright na walang mortgage. Nagmamaneho ako ng 2017 Toyota Tacoma na may 150,000 kilometro. Nagsusuot ako ng khakis at button-downs mula sa discount store. Kumakain akong tanghalian sa isang dinner sa pangunahing kalye kung saan ang Turkey Club ay nakakahalaga ng 1,000 rubles at tinatawag akong waitress na kuya. Ako ay nakakahalaga ng 40 bilyong rubles at walang nakakalam maliban sa aking ina. Si Olga Kuznetsova, 76 taong gulang, naninirahan pa rin sa maliit na bayan sa parehong bahay kung saan ako lumaki. Alam niya dahil alam nga ina. Napansin niya ang bahay na walang mortgage, ang kawalan ng financial stress kailanman, at ang paraan ko ng pagsulat ng tseke sa kanyang simbahan at Neighborhood Association ng walang pagalinlangan. Tinanong niya ako minsan noong 2014. Victor, makano ang pera mo? Sapat. Sapat na comfortable o sapat na nagtatago ka ang isang bagay? Pareho. Tiningnan niya ako sa paraan ng mga ina na tumitingin sa mga anak na nagtatago ng mga lihim. Hindi sa hinala, kundi sa partikular na pag-alala ng isang babae na alam na ang mga lihim ay may bigat at ang bigat ay sumisira sa mga bagay. Alam ba ni Irina? Hindi. Bakit hindi? Dahil kailangan kong malaman kung sino siya nang wala ito. At alam mo ba? Alam ko. At ang pag-alam ay hindi mabuti, nanay, pero kapaki-pakinabang. Ngayon, hayaan mong sabihin sa iyo ang tungkol sa hapunan, dahil ang hapunan ay kung saan natapos ang 27 taon ng pagiging invisible sa humigit kumulang 90 segundo, at ang pagtatapos ay hindi siyang bagay na pinlano ko. Ang Metropole Hotel, sa gitna ng Nizhny Novgorod. Isa sa pinakamagagandang restaurant sa rehiyon. Marmo na haligi, stained glass ceiling,
ang guri ng grandyon ay tinayo noong 1895 at patuloy na nagpaparamdam sa mga tao na mahalaga mula noon. Ang reservation ay para sa 7:30 ng gabi. 8 tao. Ipinak ko ang aking Tacoma sa pagitan ng BMW 7 Series ni Sergey at isang Mercedes na akala ko ay pag-ari ng mga Volkov. Tiningnan ng falet ang aking track ng may magalang na pakalito ng isang lalaking binabayaran upang ipak ang magagandang sasakyan at hindi sigurado kung kwalipikado ito. Magandang gabi, sir. Checking in. Dinner reservation. Kuznetsov Party. Siyempre, sir. Pumasok ako sa restaurant. Navy blazer ayon sa utos. Kakis. Isang puting shirt na plansado ni Irina dahil hindi niya ako pinakakatiwalaan na plansahin ito ng walang kulubot na tama. Hindi ko kayang plansahin ang isang shirt ng walang kulubot. Kaya ko ang pagayos na isang 1.2 bilyong rubles na courthouse, pero hindi ko kayang plansahin ang isang shirt. At ito ang uri ng impormasyon na ginagamit ng aking asawa upang buuin ang kanyang pagtatasa sa aking kakayahan. Ang mesa ay bilog. 8 upuan. Si Irina ang nagayos ng seating. Ginugol niya ang 18 taon upang siguraduhin na ako ay maririnig ng kakaunting tao hanggat maaari. Ako ay naupo sa pagitan ni Roslyn Volkov, ang asawa ng hukom, 66, pila ang buhok, pearls, ang uri ng babae na kasal sa kapangyarihan ng matagal na ang panahon kaya ito ay lumalabas sa kanya ng second hand. At si Graham Volkov, kapatid ni Sibyl, 35, isang orthopedic surgeon na may madaling kumpiyansa ng isang lalaking nag-ayos ng buto para sa hanapbuhay at hindi kailanman nag-ayos ng leaky faucet at hindi kailanman gagawin. Sa kabilang dulo ng mesa, si Judge Volkov, sa harap ni Sergey, ang power N. Ipinakilala ako ni Irina sa mesa ng may kanyang standard na formulasyon, ito ang aking asawa na si Victor. Siya ay nasa property management. Sinabi niya ito sa paraang lagi niyang sinasabi, mabilis na may downward inflection sa property management, ang paraan mo ang pagsasabihan pangalan ng isang restaurant na hindi mo inirekomenda. Mabilis, flat, lumipat. Si Judge Volkov ay nasa malayong dulo. Hindi pa niya ako tiningnan. Siya ay nakikipag-usap kay Sergey tungkol sa interest rates at economic development. Umupo ako, kumain ako, ngumiti ako, hindi ako nagsalita tungkol sa property management. Hindi ako nagsalita tungkol sa aking track. Hindi ako nagsalita tungkol sa anumang gusali na pinasukan ko kailanman, na mahirap dahil pakmamayari ko ang 67 sa mga ito at personal kong inayos ang karamihan. Dumating ang appetizers. Kinuha ko ang crab cake. Ito ay mahusay. 2,000 rubles para sa isang crab cake. Nakasing laki ng hockey puck. Ang main course, steak para sa akin, si Irina ay may salmon, si Sergey ay may duck, si Judge Volkov ay may lamb. Tinanong ako ni Graham ng isang tanong sa buong main course, kaya, Victor, anong uri ng properties ang pinamamahalaan mo? Residential at commercial, iba't ibang lokasyon sa Nizhny Novgorod. Mostly cool. Cool, ang conversation equivalent ng isang tap sa ulo. Pagkatapos ay bumaling si Graham pabalik kay Chibil at hindi na nagsalita sa akin muli. Tiningnan ako ni Irina ng isang beses. Ang tingin ay nagsasabi, maganda. Tahimik ka. Patuloy mo. At pagkatapos ang tos. Nalinisan ang nga plato. Ipinamahagi ang dessert menus. Tumayo si Sergey. Baso ang alak sa kamay. Gusto kong pasalamatan ang lahat sa pagdalo ngayong gabi. Ang hapunang ito ay tungkol sa pamilya, lumang pamilya at bagong pamilya na nagsasama-sama. Si Sibyl at ako ay nasasabik sa kasal at ang pakikita sa kanyang nga magulang ay isa sa mga dakilang karangalan ng aking buhay. Judge Volkov, Roslyn, salamat sa pagpapalaki sa babaeng ikakasal ko. Hindi ko mapaghihintay na maging bahaging Volkov family. Palakpakan. Pagkatapos ay tumayo si Judge Volkov. Kanyang turno. Kinuha niya ang kanyang baso ng alak at lumakat sa paligid ng mesa. Lumipas siya kay Sergey. Sergey, maligayang pagdating sa pamilya. Lumipas siya kay Chibil. Sweetheart, ipinagmamalaki kita. Lumipas siya kay Irina. Irina, salamat sa pagdalo. Lumipas siya kay Graham. Lumipas siya kay Roslyn. Mahal ko. At pagkatapos ay narating niya ako. Tumigil siya. Ang paranang pagtakal ng isang record kapag tumama ang karayom sa isang khas-khas. Ang social smile, ang politician smile, ang judge's smile ay nawala. Tinitingnan niya ako. Hindi sa paraan na tinitingnan mo ang isang estranghero. Sa paraan na tinitingnan mo ang isang taong kinikilala mo sa isang konteksto na walang saysay. Hello, sabi niya. Nagbago ang kanyang boses, hindi mas malakas, mas maingat. Nagulat ako na makita ka rito. Natahimik agad ang mesa. Tiningnan ko si Judge Volkov. Tiningnan niya ako at nakita ko ang tanong na nabubuo sa kanyang mukha bago niya itanong. Alam ba nila kung sino ka talaga? Patay na katahimikan. 8 tao. Ang tanong na nakaupo sa gitna ng mesa na parang granada. Ang mukha ni Irina ay dumaan sa 3 yugto, pagkalito, alarm, takot.
Nikolai, sabi ko muna sa first name basis. Nairehistro ito ni Mesa. Sa tingin ko hindi ito ang tamang oras ngayong gabi. Victor, nakaupo ka sa dulo ng mesa na ito na tratuhin tulad ng isang bisita na dumating ng aksidente. Ang iyong asawa ay ipinakilala ka bilang property manager. Ang iyong brother-in-law ay inupuan ka sa tabi ng aking asawa dahil ito ang pinakamalayong upuan mula sa usapan. At ako ay nakaupo sa harap mo sa aking chambers sa gusaling pagmamayari mo na tinatalakay ang isang 1-2 bilyong rubles na renovation na personal mong pinondohan. Hindi ako upo rito at makunwaring hindi ko alam kung sino ka. 1-2 bilyong rubles. Ang numero ay tumama sa mesa na parang brick sa bintana. Ang gusaling pagmamayari ko, sabi ni Irina. Manipis ang kanyang boses. Tiningnan ni Judge Volkov si Irina, pagkatapos si Irina muli. Hindi mo alam, sabi niya. Hindi mo alam kung sino ang iyong asawa? Siya ay property manager? Ngang. Kuznetsova. Ang iyong asawa ay ang tanging may-ari ng Kuznetsov Holdings? Isang pribadong real estate investment firm na nag-opera sa pamamagitan ng 14 NA subsidiary companies sa buong rehiyon ng Nizhny Novgorod, Moscow, at St. Petersburg. Ang kanyang portfolio ay may 67 commercial properties. Binili niya ang Nizhny District Courthouse, ang gusaling pinamamahalaan ko sa loob ng 28 taon, sa pamamagitan ng kanyang kumpanya, Monument Equity Partners, noong 2019. Personal niyang pinondohan ang 1.2 bilyong rubles na renovation ng gusaling iyon. Alam ko ito dahil nakaupo ako sa harap niya sa aking chambers sa panahon ng renovation at tinatalakay ang madetalye ng aking sariling courtroom sa lalaking nagbabayad nito. Tiningnan niya ang mesa kay Sergey, na ang muka ay naging kulay ng tablecloth, kay Graham, kay Sibyl, kay Roslyn. Ang lalaking inupuan ninyo sa dulo ng mesa, sabi ni Judge Volkov, ay isa sa pinakamalaking pribadong real estate holders sa buong rehiyon ng Nizhny Novgorod. At ipinakilala ninyo siya bilang property manager. Hindi humihinga ang silid. Tinitingnan ako ni Irina. Ang pagkalito ay naging kalkulasyon na naging isang bagay na hindi ko nakita sa kanyang mukha sa loob ng 18 taon ng kasal. Takot sa ginawa niya. Victor. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Totoo ba ito? Tiningnan ko ang aking asawa. Ang babaeng tumawag sa akin ng 1:30 ng hapon at sinabing manahimik ako. Sinabi mo sa akin na manahimik ako, sabi ko, kaya ginawa ko. Victor, paano ito posible? Kumikita ka 6 milyong rubles kada taon, nagmamaneho kang Toyota? Nagmamaneho akong Toyota dahil gusto ko ang Toyota. Nagsusuot akong khakis dahil gusto ko ang khakis. Nabubuhay ako ng ganito dahil ito ang paraan na pinili kong mabuhay. Ang 6 milyong rubles ay ang binabayaran ko sa sarili ko mula sa isa sa aking 14 na kumpanya. Ang buhay na hindi mo nakikita, ang 67 properties, ang 40 bilyong rubles na portfolio, ang 2.5 bilyong rubles na tonang net income, iyon ay yumira sa bahagi ng ating kasal na hindi mo kailanman tiningnan. Hindi ko tiningnan, Victor. Itinago mo ito sa akin. Hindi ko ito itinago. Istruktura ko ito. Bawat property ay nasa isang LLC, hindi mo alam dahil hindi mo tinanong. Sa loob ng 18 taon, Irina, hindi mo kailanman tinanong ako tungkol sa aking pananalapi maliban sa buwanang household budget. Tinanggap mo ang ibabaw dahil ang ibabaw ay nakumpirma sa kung ano na ang iyong pinaniniwalaan, na ako ay isang lalaking namamahala ng mga property at hindi karapat-dapat ipagmalaki. Tahimik ang mesa. Nagsalita muli si Judge Volkov, utang ko sa iyo ang isang pahingingang tawad, Victor. Hindi ko napagtanto na hindi alam ng iyong pamilya ang iyong negosyo. Akala ko alam ng lahat. Ang aking ama ay isang janitor, Nikolai. Nagmop siya nga sahig sa loob ng 31 taon at walang nakakaalam ng kanyang pangalan. Ang aking ina ay naglilingkod ng pagkain at walang nagsasabi ng salamat. Lumaki ako na pinapanood ang mga invisible na tao na nagbibigay ng mga ibabaw na pinagtatayuan ng mga visible na tao. At nang magsimula akong magbuo ng yaman, gumawa ako ng isang pagpili. Pinili kong maging invisible. Hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil gusto kong malaman kung sino talaga ang natao sa paligid ko kapag akala nila ako ay wala. Tiningnan ko si Irina, at nalaman ko, tumayo si Irina, ang kanyang upuan ay nakaskas sa sahig, at lumabas siya sa dining room. Alam ko na umalis siya sa mesa dahil ang alternatibo ay umupo roon habang ang buong bigat ng 18 taon ng maling kahihiyan ay nanirahan sa kanyang nga balikat. Natapos ang hapunan. Nagsalita muna si Sergey, Victor, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang sabihin ang anumang bagay, Sergey. Pare-pareho ka. Tinato mo ako ng eksaktong pareho sa buong panahon na kilala kita, magalang, dismissive, sa uri ng kagandahang asal na inilalaan mo sa mga taong itinuturing mong mas mababa sa iyo, kapakipakinabang na impormasyon iyon, pinahahalagahan ko ito. Hindi ko sinasadya, hindi mo sinasadya ang anumang bagay. Iyon ang punto. Hindi mo iniisip ito. Ginugol mo ang 20 taon na kilala ako, at hindi mo kailanman tinanong ako ng tanong na nangailangan ng substantive na sagot, iyon ay hindi melis, Sergey.
Ayon ay indifference. At ang indifference ay mas masahol kaysa malis dahil ang malis ay nangangailangan man lang ng pagsisikap na mapansin ang isang tao. Napalitan kami ngang tingin ni Judge Volkov at ako. Pasensya na kung ganito nangyari, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Naghihintay ako ngang isang bagay na katulad nito sa loob ng 27 taon. Si Roslyn, ang asawa ng hukom, ay yumuko patungo sa akin. G. Kuznetsov, may tanong ako, bakit mo pinakasalan ang isang babae na iyong sinusubukan? Hindi ako nagpakasal sa isang test subject, Geny Volkov. Nagpakasal ako sa isang babae na minahal ko. Ang pagsusubok ay nangyari pagkatapos ng default. Kapag itinago mo ang iyong yaman at ang iyong asawa ay nagsimulang tratuhin ka ayon sa kung ano ang iniisip niyang halaga mo, ang eksperimento ay nagdidisenyo mismo. Bawat dinner party, bawat siya ay nasa property management ay isang data point. At ang pattern ay nagsabi sa akin na ang babaeng pinakasalan ko ay nagpapahalaga sa hitsura and tagumpay kaysa sa substance ng karakter. Na siya ay nahihiya sa lalaking iniisip niyang ako, at na ang kahihiyan ay tungkol sa kanyang sariling pangangailangan para sa status. Dapat ay malungkot iyon ang pinakamalungkot na eksperimento na ginawa ko kailanman. Natagpuan ko si Irina sa lobby ng hotel. 40 bilyong rubles. O, sa loob ng 18 taon, sa loob ng 27 taon. At pinahintulutan mo akong, pinahintulutan kitang maging iyong sarili nang walang impluensya ng numero. Ano ang natuklasan mo? Na nahihiya ka sa akin. Na ipinakikilala mo ako na parang isang piraso ng bagahe na nakalimutan mong i-check. Na sinasabi mo sa akin na manahimik dahil ang aking aktual na boses ay isang kahihiyan para sa iyo. Victor, hindi iyon. Nang 1:30 ngayong hapon, sinabi mo, huwag mo kaming mapahiya tulad ng lagi mong ginagawa. Sinabi mo yon sa loob ng mga taon. Ang tanging bagay na nagbago ngayong gabi ay may isang tao sa mesa na alam ang katotohanan. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo pinahintulutan akong gumugol ngang 18 taon na nahihiya sa iyo? Dahil ang kahihiyan ay sa iyo, Irina, hindi sa akin. Hindi ako nahihiya sa Toyota o sa Hakis. Ang kahihiyang dala mo ay tungkol sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo dahil kasal ka sa akin, at ang kahihiyang iyon ay umiral ng independent sa pera. Ito ay tungkol sa iyong pangangailangan na makita bilang isang taong nagpakasal ng mabuti. At sa iyong definisyon, ang isang lalaking hindi nagpa-perform ng tagumpay ay hindi kailanman magiging kwalipikado. Tahimik siya ng matagal. Natututo siya sa pinakamasamang paraan na ang lalaking kanyang itinago ay ang tanging tao na dapat niyang ipagmalaki. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong niya. Hindi ko alam. Iyon ang unang tapat na bagay na sinabi ko sa iyo ngayong gabi na hindi kasama ang isang numero. Mari ba nating ayusin ito? Hindi ko alam iyon din. Alam ko na mahal kita, pero binago na gabi na ito ang isang bagay na hindi na mababago. 3 buwan na ang nakalipas, Enero 2026 na, ang kasal ay nasa counseling, si Irina ay galit sa panlilinlang na tinatawag niyang pagtataksil, tinatawag ko itong eksperimento, ang aming counselor ay tinatawag itong failure of mutual vulnerability. Lahat ay tumpa. Tinanong ni Irina kung bakit hindi ko siya pinakatiwalaan, ang kumpletong sagot ay, natakot ako. Natakot na kung alam niya ang tungkol sa pera, gaganap siya ng pag-ibig para sa pamumuhay sa halip na maramdaman ito para sa lalaki. Sa pagtatago ng pera, hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na patunayan na mali ako. Iyon ang tunay na halaga, ang permanente, hindi mababagong hindi pag-alam. Hindi na nagsalita si Sergey sa akin mula noon, ang kasal kay Chibil ay sa Hunyo, hindi ako inanyayahan. Si Judge Volkov at ako ay naglulunch ng isang beses kada buwan sa isang dinner sa pangunahing kalye. Siya ay naging pinakamalapit na bagay na mayroon ako sa isang kaibigan. Nagsisisi ka ba sa eksperimento? Tanong niya nung nakaraang linggo. Nagsisisi ako sa kalungkutan. Ang katotohanan ay kapaki-pakinabang, pero mabuti ba ito? Hindi ko alam. Victor, hukom ako sa loob ng 28 taon. Itinago mo ang iyong yaman upang malaman kung sino siya, pero tinanggihan mo rin siya na pagkakataon na maging kung sino siya maring maging kasama ang katotohanan. Hindi iyon eksperimento, Victor. Iyon ay isang sentensya. Sinabi mo na sinentensyahan ko ang aking sariling asawa. Sinabi ko na binigyan mo siya na pagsusulit na hindi niya alam na kinukuha niya at hinuskahan mo siya dahil nabigo siya rito. At ngayon kayong dalawa ay naglilingkod ng oras. Tama siya. Ang pagtatago ng pera ay isang aktibong pagpili na pigilin ang impormasyon na nagbago sa power dynamics. Pinili kong maging invisible para sa data. At ang data ay nakakahalaga sa akin ng isang kasal. Tinawagan ako ng aking ina noong nakaraang linggo. Kumusta si Irina? Galit sa amin pareho. Victor, sinabi ko sa iyo 20 taon na ang nakalipas na ang pagtatago ay makakahalaga sa iyo. Bumuo kang isang bagay na pambihira, anak. Pero itinago mo ito dahil natakot kang makita. Ang iyong ama ay ginawang invisible. Ginawa mo ito sa iyong sarili. Itigil ang pagtatago. Hayaan siyang makita ang batang mula sa maliit na bayan na nagmok ng mga sahig kasama ang kanyang tatay.
Kung hindi niya kayang mahalin ang batang iyon, kung gayon hindi niya kayang mahalin ka. At malalaman mo ng totoo sa pagkakataong ito. Tama siya. Nagsisimula ako, isang usapan sa bawat pagkakataon. Ito ang pinakamahirap na renovation na ginawa ko kailanman. Ang makasal ay walang blueprints, sinabi sa akin ng hukom. Ang pinakamalakas na gusali ay hindi ang na hindi kailanman nakakaroon ng bitak. Ang mayon ay ang mga nakakaroon ng bitak at inaayos. Inaayos ko. Hindi ko alam kung ang gusali ay mananatili, pero ang lalaki nasa dulo ng mesa ay hindi na imbisible. Sinabi ko ang kwentong ito dahil sa isang lugar ay may isang lalaking nananatiling tahimik, at sa isang lugar ay may isang babae na nagpapahina sa title ng trabaho ng kanyang asawa. Kung ikaw ang lalaki, itigil ang pagtatago. Karapat-dapat kang tumigil sa pagdadala nito ng mag-isa. Kung ikaw ang babae, tanungin ang iyong sarili. Sasabihin mo ba ito ng iba kung alam mo? Kung ang problema ay hindi ang kanyang trabaho, ito ay kung ano ang ginagawa mo sa impormasyon.